Policarpio, Domingo Magdalena at Rosario Limon. Ang kanya pong unang naging asawa ay si Ildefonso de la Cruz at nang ito po ay sumakabilang buhay ay muli po siyang biniyayaan ng bagong asawa sa katauhan ni Celso Adriano. Ang mga naging anak ni Aling Choling kay Ildefonso de la Cruz ay sina Fe Reyes, Ildefonso de la Cruz Jr., Elena Cruz, Dalia Isobio, Victor de la Cruz at Nestor de la Cruz. At ang mga naging bunga ng pagsasama ni Aling Choling at Celso Adriano ay sina Juliana Buenaventura at Miriam Haiptin. At ang mga manugang ni Aling Choling ay sina Armando Reyes, Remedios de la Cruz, Froilan Cruz, Alejandro Eusebio, Lourdes de la Cruz, Cristina de la Cruz, Crisanto Buenaventura at Alfredo Haiptin. Si Aling Choling din po ay biniyayaan ng 30 apo at 14 na apo sa tuhod. Tunay nga po na si Aling Choling ay naging mabuti at mabait sa kanyang mga anak, mga apo at asawa. At para po sa kaalaman ng lahat, si Aling Choling ang ginamit ng ating Diyos upang makapagtapos sa pag-aaral ang bilang sa kanyang mga apo at makatulong din po sa kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak, si Aling Choling din po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho at makatira sa Florida, USA, kasama ng kanyang asawa. Ngunit kung may pagkakataon ay sinisikap niyang makauwi sa Pilipinas upang makapiling ang kanyang mga anak at mga apo. Hindi lang po pinagpala si Aling Choling sa kanyang pamilya at ng mga material na bagay, kundi pinagpala din po siya sa pagpapalang espiritual. Sapagkat bago po siya nabigyan ng pagkakataon makapunta sa ibang bansa, ay nabigyan po muna siya ng pagkakataon na makakilala at magsuko ng kanyang buhay sa ating Diyos at siya po ay naging miyembro ng Christ of Glory Christian Fellowship, ang church po na ito. Pagkamat mas madalas siya nasa ibang bansa, kapag umuwi siya dito sa Pilipinas, ay di niya nakakalimutan dumalo sa mga gawain ng Panginoon sa church na ito at tunay nga pong nagpakita siya ng kanyang paglagong espiritual. At sa panahon na siya ay nasa banig ng karamdaman, ay madalas niya ipinatatawag ang mga kapatiran upang siya ay may panalangin at makarinig ng salita ng Diyos na nagpapakita ng kanyang malalim na pananampalataya at pag-asa sa ating Diyos. Bilang anak ng Diyos, ang kamatayan ni Aling Choling ay hindi katapusan, kundi pasimula ng bagong buhay sa piling ng Diyos ng mga banal. Hindi rin ito pag-alis, kundi pag-uwi sa tunay na tahanan sa langit. Hindi rin ito pagkalugi, kundi pakinabang sa buhay na walang hanggan. Hindi rin ito pagkabigo, kundi pagkatagumpay laban sa sanlibutan. Aling Choling, tunay nga po na ang mga alaala at karanasang ibinahagi ninyo sa amin dito po ay hindi po namin makakalimutan. Nagpapasalamat po kami sa ating Diyos sa loob ng 74 na taon kayo po ay pinahiram at nakasama namin. Aling Choling, mamimiss po namin kayo at maraming salamat po sa naibigay ninyo sa amin. Sister Choling, see you in heaven. Kay Sister Choling. Kamusta ba si Sister Choling bilang isang kapitbahay? Tinatawagan ko po si Carmelita Makayan bilang isang kapitbahay ni Sister Choling. Si Aling Choling, ilang iba po ang nakaraan sa balon. Nung aming asawa, at aling ito sa pagbayan, kami kaya bukas na.
Tracy at Kapatid bilang kasama ko. Iniwan ko siya sekretary sa Pangulo. Sa aming pagkatrabaho, wala kang sweldo, wala kang tiyatang sweldo. Subalit lang, magala ka sa kanyang puso, masaya siya. Pagkamat kami nahirapi sa pagkakamang sweldo, lahat ng mga taong nangailangan tulong bilang mahirap ay tinulungan sila sa pagkakamang sa pagkakasitulong ng pagkain ng gusto at saka sa paghahanap buhay. Si Aling Cholo naging kaibigan ko sa pagkakatato siya ng magandang kalooban, simpleng pamumuhay, at di siya lahat siya siya makatulos. Nasabi ito, kung kami nandun pa sa balot, tuwing biyernes ng buwan, kami kakasabay, magsimaski ako. Kaya hanggang dito din na niya, kaya kakasabay ako, magamat na pumasok siya sa religion na ito, hindi na naman sa pag-isa ng Diyos. Nasabi niya sa akin, Rita, ang gusto ko ay makapagtrabaho na. Sabi ko, kaya nagkaroon ko din. Sapagkat sinabi na hindi yung nakukunin ka yung lupi. Sabi ko ka, nung matuto sa buhay, ay paano sa akin, Rita, ikapasama ko sa pagkakas. Magamat nalulot ako, kakalayin tayo, pag-isang lamang na magpunatagumpay ang aking tutunahan. Sa awa naman ng Diyos, sa pagkakas ng taon, nagpag siya. Binigay sa akin ang magandang pinagdalagan sa buwan. At umalik na kung sa ng Florida sa kasama kanyang mga anak. Napag-aral niya ng mga anak ng ako at di sa lahat. At lahat ng kanyang mga anak at mga ako ay tinulungan niya. Nakita ko siya ng nagalaan sa kanyang puso sa pagkat bagang nakalihirap siya sa kanyang kalagayan sa iyo sabi, nakita siya. Kaya nung bandang hindi ko siya sa kanyang kalagayan sa pagkat naawa ka kanya pagkakasya para sa nilakong niya. Kaya ako din, sabi pa sa mga anak niya, ako hindi ko mabiyarin yung nanay. Natutuwa rin ako sapagkat naipadaman ng mga anak na ang si Elena, si Gaia, si Imelda, at saka si Dede, ang kanilang mga sa nanay, sila nag-aalter din sa pag-alaga sa gabi. At maraming ng salamat sa mga akuya na mapait. At sana, mga ako, Aling Chole, sana kayo mo na kayo advice sa inyo. Kayo makabait, patuloy ng pag-aaral at isa na ako ng makagos. Aling Chole, ngayon, sakit para sa akin ng kaibigan mo. Naiwanan mo ako. Wala na akong maantay ka na narating ko na sa akin. Ano ba sa akin, Aling Chole? Maraming salamat sa iyo. Nakita sa akin sa kutya. Maraming salamat sa akin. Magiging tayo doon sa highlight. Tsaka sana, sa mga na magiging gusto ka sa akin. Para matapos, ulan naman, makaroon niya ka ng lamang. Maraming kami sa mga friendship at Magandang hapon po sa inyong lahat. Marabati niyo po ako na mag-share ng mga ilang masasayang kwento. Para ay pakilala ko sa inyong higit kung anong klase lola si nanay. Noong maliit po ako, hindi ko rin ako nakatira sa area. Katunayan ko po ako nag-aral ng grade 1 at grade 2 sa mababang paaralan ng Christmas Bayan. Actually, itong church ko na ito, minsan din ako naging bahagi kasi si nanay, sinasama naman ako. Nung parang ko na yung naalala ko, papalang po yung sahig ko lang kami sila. Si nanay yung mahigpit siya, hindi pwede nga absent sa Sunday school. Hindi ka pwede magsahilan, hindi ka pwede kamarin. Kailangan atin ka ng Sunday school. Noong po, grade 1 ako dyan sa malapit na eskwelahan, naalala ko, nung 7th birthday ko, umuulan yung puno. Nung bago, ilang taon po yun na may pasok sa eskwelahan. So, alam mo mga kaklase ko, birthday, 7 years old.
bitahin ko daw para lang yung kaibigan ko. Hala na kung anong madatnan. So, ang ginawa ko po, yung pinili ko yung tatlong pinakamalalapit na kaibigan ko sa paaralan. Pag uwi namin, malakas pa rin yung ulan, dumiretso ako pa sa kusina. Tinignan ko kung anong meron. Nakita ko yung umusok na eskalda sa kanan. Yun ang pinakamasarap na eskaldo. Natikpan ko sa buhay ko. Sayang na rin, hindi sinabi ni nanay. Sana inibita ko na lang lahat ng kaklase ko pati teacher ko. Sana pati kasi ko kasama ko sa bahay. Yung po, simple, eskaldo na yun, yung po ay isang magagawa lang. Kasi yung walang mo na yun, wala naman po magandang